mga contractors na may kinalaman sa flood control, halimbawa, magsakripisyo sila na tumayo sila doon sa baybayin ng tatamaan ng super typhoon na to. Ay, baka nga, ano? Baka mahiya ang bagyo pagka nakita sila, hindi ba? Siguro sa akin naman palagay, Sen, pag kung aamin yung mastermind dito, baka mapahinuha pa yung bagyo, yung super typhoon. Ang problema, ang mastermind pa yata yung hindi tatamaan nito sapagkat wala siya rito sa Pilipinas. So, nakaalis na ba? Talaga naman, oo. Kaya naman sa ngayon, kaya hindi natin may alisin ang usapin sa flood control dahil sa tuwing paulit-ulit na ipinaalala sa atin ng kalikasan sa magitan ng pagdating ng maraming kalamidad. Yes. Pangunahin na yung mga bagyong malalakas na yan para sa ganun malantad ang katotohanan na pinagsamantalahan ng bansang ito ng marami nating mga kababayan na kung tawagin sila ay mga honorables. Naku po. Di ba? Oho. Ano po ang kahihinat na natin? Alam mo, sila pa ngayon ang akala mo walang kasalanan di ba? Para namang hindi mo nakikita sa social media pilit na iniiwas, pilit na isinisinsay, pilit na inililigaw. Kunyari, ito yung daanan ng bagyo, di ba? Sabi mo, ang landfall niya is sa pagitan ng Isabela at saka Quezon. Ng Aurora po. Ng Aurora. Malapit ang Quezon dyan, magkatabi yan Biglang nilagay sa Surigao. Eastern Seaboard din yun, di ba? Alam mo yun sapagkat dahil siguro sa laki ng nagawang kasalanan, siguro yung iba, maaring paunti-unti ay tinatamaan na rin ang kanilang mga konsensya, sa hiya, gumagawa ng paraan. Para sa ganun, yung totoo mapagtakpan. Yan ang nangyayari ngayon Ito ang mas lalong kakilakilabot. Ginawa mo na nga ito sa bansa mo, nagkasala ka na sa bansa mo, itong naging kahihinatnan, kamatayan ng maraming Pilipino. Hindi natin sinasabi na dapat nangyari ito. Nalulungkot lahat tayo sa nangyaring ito. Ngunit, may koneksyon Totoo. May koneksyon Kaya nga, sinasabi natin, ang dami nating mga opisina na may kinalaman dyan. Meron tayong Civil Defense Authority yata yun. O ano na yung sa Civil Defense? Office of the Civil Defense, OCD. Office of the Civil Defense. Meron tayong NDRRMC. Ito yung mga ginagamit ng mga pangunahing mga ahensya para sa ganun, ma-mitigate man lang, ma-prevent, ma-minimize yung epekto ng ganitong kalamidad. DPWH, sila may kasangkapan para sa ganon ay makapaghanda ang mga tao, mga komunidad, DSWD sa mga provisyon na kakailanganin kung sakasakaling lumala ang problema. Pero hanggang ngayon yung kasapatan na yun, nasira lahat yun sapagkat malala ang epekto ng kalamidad sapagkat yung mga ipinundar na mga proyekto na ang layunin ay pigilan, imitigate ang resulta ng lahat ng ito lalong nagpalala. Ngayon, sinisikap nila ngayong ilihis sa pangyayari na para bang walang nangyari. Kamukha din sa Cebu. So sinasabi na hindi naman ito yung ang dahilan ito tsaka ganyan. Maraming mga pamamaraan ang ginagawa nila. Ito yung mas nakakakilabot ngayon. Ang buong akala nila sa kanilang ginagawang ito ay matatakpan, makakalimot at magpapatawad ang taong bayan. Ang isa pang sinisisi, yung Dolomite dyan Sen. Ito lamang ang manifestasyon kung paano nila nung kung di ako nagkakamali nung nakaraang Biyernes diniscuss natin yung tinawag nating grand design para pagtakpan lahat ng mga bagay nito, di ba? At merong 5 bahagi na tayong diniscuss doon. Baka may gusto ko pang sabihin. Ito ang isang nagbigay sa akin ng isang malaking tanong, Sen, May pahayag ang ICI, yung mismong chairperson nito, si dating Justice Andres Reyes Jr. Ang sabi niya, nananawagan ng ICI sa publiko. Kasi hindi namin, sabi niya, Sen, hindi namin ma-connect. Ay, yung mga DPWH official na nagkutsabahan para magkaroon ng mga ghost project at irregularidad, anomalya. Hindi daw nila ma-connect ang DPWH sa sino mang mga proponent
wala silang mai-connect. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya, Sen. At ang kanilang panawagan, Sino ang nagsasalita dyan? chairman po ng ICI, Andres Reyes Jr. Kaya ang kanyang sabi, nananawagan kami sa lahat na ng posibleng may alam, whistleblower, lumapit kayo sa komisyon, tumulong kayo sa pangalap ng ebidensya. So naghahanap ng whistleblower. Opo, ang ICI. Di ba yung Blue Ribbon Committee, sa nung panahon ko, nakahanap ako ng whistleblower eh. Ay nga, tama. Ayaw naman nila suportahan. Si una nun, yung mag-asawang Diskaya. Yun lang kasi ang paraan. Mabuti na lang, ngayon, nararamdaman ng ICI yung hirap kung paano kumonekta. Kung totoong nahihirapan sila, hindi ko sinasabing nahihirapan. Kung totoong nahihirapan sila na i-connect yung isang opisina sa isang proponent, nasa sa inyo yun di ba? Kaya lang, dito mapapatunayan, sapagkat nananawagan sila sa tulong ng sinumang whistleblower, sapagkat whistleblower lang talaga ang makapagsasabi, makapagtuturo. Dahil yung whistleblower, kasama siya doon sa katiwalian. Nakita niya. O ngayon, dahil mga contractors naman, inaamin na may kinalaman sila at sila naman ang pangunahing kasangkapan para isakatuparan yung pagpapagawa, pagtatapos ng mga flood control. Ang nangyari nga lang, hindi naman ginawa sang-ayon doon sa design, sang-ayon sa specification, at sang-ayon sa materials na kailangan. Hingi pa nga, multo pa nga, hindi ba? So, siguro ngayon madja-justify yung ginawa ko na kaya nagpilit ako na i-encourage sila, kayo po ka akong pinatawag dito na naunang binanggit ng Pangulo, 15 kayong kontraktor, magunahan na po kayo. Kasi po, mabigat ang kasalanan dito, plunder ito. So kung kayo po magkukwalify under the Witness Protection Program, baka po ang ganansyang makukuha nyo, hindi na kayo masasali doon sa criminal aspect. Pangkaraniwan ka kung ganyan, ang magiging katungkulan nyo na lang, yung civil liability. Ibig sabihin, kung napatunayan talagang mali naman ang pagkakagawa nito, kumita ka ng limpak-limpak, mali naman yung kwentahin natin, ibalik mo sa gobyerno. Yun ang restitution. Pero hindi sa panahon na nag-a-apply pa lang. Ayun, para walang hadlang muna. Wala, kinakailangan ini-encourage mo nga Ang hirap ngang kumuha Pagkatapos papatungan mo kagad ng isang requirement na wala naman doon. Talagang ayaw mo makakuha. Yun ang nangyari. Ngayon, dapat maintindihan na ng mga mamay. Ba't ko pinipilit? Kaya lang, yung mga ibang mag-isip. Si Marcoleta, kinakampihan ko raw. Samantalang ang layunin, napakalinaw. Sabi ko, gusto kong matuko yung mastermind. Hindi naman sa sinasabi kong mastermind lang kako yung aking gustong matukoy. Kahit na yung butete at sapsap, huhulihin ko pa rin yan. Ngunit, ang pinakauna sa aking priority, yung mastermind. Kailangan ko yung whistleblower. Kaya nga gusto ko yung isang tao na magkukusa, at dahil nga sa gagawin na yon, medyo mapanganib naman yun sapagkat, siyempre, yung mastermind nakatingin sa kanya. Gagawa't gagawa yun ng ikapipinsala ng maring buhay niya, buhay ng pamilya. Kaya ilalagay mo siya sa Witness Protection Program. Ayun. Marami namang nakialam. Marami namang nagpasikat. Ganun ang nangyari. Ito yung isa sa paglilihis. Ngayon, na kinikilala ng ICI, ganun pala, kaimportante na magkaroon ka ng whistleblower. Baka, ito malinaw Sen, siguro, para patibayin natin yan, baka sabihin nila, hindi, gawa-gawa nyo lang yan na nahihirapan ng ICI. Di pakita, meron ba? Meron. Pakinggan ho natin si retired Justice Andres Reyes. Well, this scheme could have come from the USEC or could have come from the proponent who is a congressman or senator. As I said, it is like a negotiable instrument na yung pinapasa yung cheque, discount all the way down to the last centavo. So, ikaw yung proponent, you look for your favorable engineer in that DPWH who will allow you to get 25%. So, pag nakita mo na yun, you talk to him, and pag sinabi ng engineer na, sige, 24, kaya ko magbigay ng 35%, ibibigay sa kanyang inyong kontrata. On that part naman, after that, yung mag-engineer, maghanap ng contractor na willing mag-advance ng 25% of the contract price. So yung proponent, nakakuha na siya ng 35%. After that, wala na siya pakialam doon, alam na gagawa na ng trabaho yung engineer na will haggle again kasi mga partihan sila doon. I think that's the general scheme, no? Yung part ng whistleblower, pakihanap nyo, ha?
Kasi dito kinuwento niya kung paano yung scheme Sen eh. Pero may part doon na nananawagan siya sa publiko. Yun ang hinahanap natin. Yun yung theory niya, yun ang yes. scheme Pero hindi ka pwedeng mag-prosecute based on a scheme. Ayun. Or a theory. Kailangan merong tetestigo. Yun ang patakaran ng batas natin Oo. So kailangan merong tetestigo. Yun ang whistleblower. Ibig sabihin, Sen, Sana yun ang napakita. hindi, mamaya hanapin po natin yung mismong eksakto, yung nananawagan siya sa publiko. So, mabubuo na po ang sa isipan natin kasi dati hindi mo maintindihan pa noon no na parang maniniwala sila sa sinasabing ang bakit gusto niyo proteksyonan ay ang mag-asawang Diskaya, pero right now pagkatapos ng mga development na ito marirealize mo mukhang meron yung mga gustong wag maituro yung mastermind kaya ayaw nila magkaroon ng whistleblower. Kasi nga, yung Diskaya, kung mapapansin mo, initial pa lang, nagpangalan na siya ng 17 members ng Kongreso. Aha. Wala naman nakagawa nun kung hindi siya. Ni si Alcantara at saka ni Hernandez, walang isang congressman silang naipakita. Pero dahil nagpilit siya na mapalagay sa Witness Protection Program, kinakailangan mo akong magbigay talaga ng substantial testimony, material talaga. Parang ngayon, pagka ikaw ay nag-apply dyan, at kung ikaw naman ay mapapayagan at ikaw ay magkukwalify, magiging state witness ka. Oo. Ayan. Babalikan ho natin yan, pati na yung pahayag ni ICI chairman. Ipasok lang po natin itong balita tungkol